Gamitin mo ng swerte niyan upang lumayo sa lugar na ito. Dahil kung hindi, sisiguraduhin naming mamamatay kayo niyang tatay-tatayan mo. Gusto kong pigilan ka sa paghihiganting binabalak mo eh. Malaking tao ang babanggain mo kapag nagkataong totoong hinala natin. Wala akong pakialam sa lintang yan! Papatayin ko kayong dalawa! Ah! Kwentong Takip Silim. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Ang pakikipagkasundo sa mga nilalang ng dilim ay isang malaking pagkakamali. Oo, maaari kang magtamasa ng kaligayahan sa simula. Subalit papalitan naman ito ng matinding pagsisisi, manghihinayang, takot at pangamba. Ang malala pa, sisirain ito hindi lang ang iyong sarili, kundi maging ang buhay ng mga tao sa iyong paligid. Ang aral na ito ang laman ng kwento na ibabahagi ko po sa inyo, Sir Jupiter. Isang kwentong nagmula pa sa mga kalululuhan ko. Tungkol po ito sa isang taong naging biktima ng mga aswang na nangialam sa kanilang buhay. Ako nga po pala si Jason ng Mindoro. 30 anyos na po sa kasalukuyan at meron ng sariling pamilya. Itong isasalaysay ko naman po sa inyo ay nangyari sa Laguna noon pang 1800s, panahon pa ng mga Kastila. Bali kinuwento lang po ito sa akin ng aking lolo Maldo noong maliit pa lang ako. At naisip ko ngayong ibahagi sa inyo. Mabuti talaga at ligtas kayong nakarating dito, Daria, at Simon. Kamusta na ba ang kalagayan ng Cavite ngayon? Marami akong naririnig na hindi kaaya-aya nitong mga nagdana. Iyon nga po at dagli kaming umuwi rito sa Laguna, Itay. 5 buwan nang tiyan itong si Daria. Kailangan naming umiwas sa nangyayaring sigalot doon. Mukhang titindi pa nga po kasi ang mga kaganapan eh. Mabuti na nga po at nakaalis na kami agad doon, Tay. Hindi na namin alam kung anong sasapitin itong dinadala ko kung sakali. Sa daan nga po namin nabalitaan ng pagbitay sa 3 pari eh. Siguradong lalala pa ang lahat. Palaki kasi ng palaki ang galit ng mga kababayan natin sa mga banyaga eh. Ikaw ba, Simon? Kumusta na ba ang kalagayan mo? Ganun pa rin po, Itay. Walang pagbabago. Malabo pa rin ang lahat sa alaala ko. Ganun pa rin ang nakikita ko tuwing pinipilit kong alalahanin ang lahat. Gabi. Tapos hinahabol ko ang isang may katandaang lalaki sa isang gubat. Puro takot lang at pagkabahala ang nararamdaman ko. Sir Jupiter, si Simon ay isang taong walang maalala sa kanyang kabataan. Hindi nito alam ang totoo niyang pangalan at edad. Basta nakita na lamang siya ni Tatay Basteng sa may ilog sa kanilang baryo roon sa Laguna. Binatilyo pa lamang siya noon na sa tansya ng lalaki nasa 13 hanggang 14 anyos pa lamang. Papuntang Cavite noon si Tatay Basteng at ang kanyang pamilya kaya isinama na lamang niya ang natagpuang lalaki. Kinupkup siya ni Tatay Basteng at pinalaki na parang isang tunay na anak. Naging mabuting tao naman si Simon kaya hindi na siya tumutol ng magkaigihan ng binata at ang kanyang unika ihang, si Daria. Hanggang sa ikinasal nga po sila, may 2 taon din matapos matagpuan ng magsasakang negosyante ang binata. Naisip ko lang, mahal. Hindi kaya manumbalik ang alaala mo ngayon nandito na tayo ulit sa Laguna? Dito ka nakita ni Itay eh, dun sa may ilog. Hindi malabo yan, mahal. Maaring may maalala nga ako sa pagbalik natin dito pero kahit wala ay ayos lamang sa akin.
Masaya na rin naman na ako sa iyong piling. Alam ko naman yan, Simon. Subalit syempre, mas maigi pa rin malaman mo kung sino ka talaga. Daria, hayaan na lang natin kusang mangyari mga bagay-bagay. Huwag natin pilitin masyadong isip at kalooban itong si Simon. Ang mahalaga malusog naman itong kabiyak mo. Sino yan? Sandali lang at bubuksan ko. Ako na po, Itay. Magpatuloy na kayo sa pagkain. Binuksan ni Simon ang pinto at bumungad sa kanyang isang humahangos na bata. Nakikiusap itong pagbilhan siya ng kalamansing meron pang mga tangkay. Hindi na po ito nakakapagtaka dahil nagbebenta talaga ng mga prutas at gulay si Tatay Basteng sa palengke. Sa katunayan ay may mga puno pa nga sila ng kalamansi sa bakuran. Ang ipinagtaka ni Simon ay kung bakit hindi maipinta ang itsura ng bata. Pawis na pawis ito at bahagyapang namumutla. Kalamansing meron pang mga tangkay? Aanhin nyo naman yun. Tsaka, ano bang nangyari sa'yo at hindi maipinte ang itsura mo? Ano po kasi, kuya? May pinatay ng aswang dun sa may kakahuyan. Ano ka mo? Aswang? Opo, kuya, pinapabili ako ni nanay ng kalamansing may mga tangkay. Gagamitin daw na pangontra. Agad naman pong binigay ni Simon ang pakay ng bata. Pagkatapos nilang magtanghalian ay pumunta na rin sina Simon at Tatay Basteng sa may gubat. Nadatnan nila roon ang kumpulan ng mga tao at may iilan ding mga gwardya sibil. Nakita rin po nila roon ang kalunos-lunos na sinapit ng biktimang isang matandang babae. Wakwak ang sikmura nito at butas ang dibdib. Nawawala ang atay at kulang na rin ang iba pang mga laman loob. May kagat din ito sa leeg at halos wala nang natirang dugo. Matapos ng ilang taon, ngayon lang ulit sila nagparamdam. Hindi ko akalain nasa paligid pa rin pala ang mga salot na yan. Kaya ikaw, Simon, alagaan mo si Daria. Buntis pa naman ang anak ko. Huwag mo siyang hahayaang lumabas ng bahay kapag gabi. Maliwanag ba yon? Isa pa pala. Siguraduhin nating palaging may mga pangontrang nakapalibot sa buong bahay. Yung bang kalamansi, tapos may asin, bawang, tapos yung mga kawayang tulos at kung ano-ano pa. Mahirap na. Baka mapano pa sila ng mga magiging apo ko. Simon. Uy, Simon. May problema ba? Ang tahimik mo dyan Namumutla ka rin. Tatay Basteng. Oh, ano yun? Masyado ka bang natakot sa sinabit itong babae? Tay, ayoko na po rito. Uwi na po tayo. Sumasakit ang ulo ko. Nahihilo ako. Aswang. Simon! Hoy! Simon! Anong... Hoy! Gumising ka! Simon! Ano ka ba? Takang-taka at gulat na gulat si Tatay Basteng sa nangyari. Bigla na lang kasing nahimatay si Simon, gayong maayos naman ito bago sila nagpunta sa gubat. Mabuti na lang na tinulungan naman siya ng mga naroroon para buhatin si Simon pauwi. Hindi! Ito na naman tong panaginip na to. Sino ka ba kasing lalaki ka? Ano bang kaugnayan ko sa'yo? Bakit pa palagi ko na lang napapaginipan ng tagpong to? Ano yun? Hindi maaari. Aswang? Anong... Hindi! Lulundagan niyo yung lalaki! Hindi! Daria? Tay? Diyos ko, salamat naman at nagising ka na, mahal ko. Anong nangyari? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Bigla ka nalang hinimatay kanina ron sa gubat, Simon. Doon kung saan may napatay ng aswang. Natakot ka ba o ano? Palagay ko may kinalaman ng mga aswang sa nakaraan ko, Itay. Ano?
Seryoso ka ba riyan? Bakit mo naman nasabi? Ano kasi, Daria, Tay, may nagbago sa bangungot ko. Noong una ay pareho lang. May sinusundan akong lalaki sa madilim na gubat pero bigla na lang may sumulpot na aswang sa kung saan at nilundagan yung lalaki. Pakiramdam ko raw ay nadurog ang buong pagkatao ko sa nasaksihang yun. Mahabaging langit. Ang tanong na lang ngayon ay kung may kinalaman nga ba sa nakaraan mong panaginip mo. Baka naman kasi isa lamang yung simpleng bunga ng isip. O di naman kaya isang pangitain lang yon. Yun bang pahiwatig sa mangyayari pa lang? Huwag naman kayong manakot, Itay. Hindi ako nananakot. Nagsasabi lang ako ng posibilidad. Parang ayoko nang ibalik ang mga alaala ko. Simon, Nang sumunod na araw ay maayos na ang pakiramdam ni Simon. Doon na po siya sinabihan ni Tatay Basteng na tumulong na sa mga gawaing bukid. Kasama na po roon ang pagbebenta ng mga gulay at prutas. Siya rin ang naatasan ng lalaki na maghatid ng mga kalamansi sa kanilang mga suki. Isa sa mga paghahatiran ni Simon ay ang pansiterya sa may bandang gilid ng merkado. Pinuntahan niya ang lugar hapon noong araw ring yun, bit-bit ang isang bayong. Siyang pansiteria kayong sinasabi ni Tatay. Ang sabi niya isang matandang babae raw ang tindera na medyo tabain. Saan kaya? Uy! Punyeta! Bulag ka ba? Bakit ba hindi ka tumitingin sa dinaraanan mo? Nako, pasensya na ho, Ginoo. Nawala lang po sa daan ng paningin ko dahil may hinahanap ako. Ang sabihin mo, tanga-tanga ka lang. Napakalaki mong abala. Claudio? Ikaw ba yan? Claudio? Sinong... Lumayo ka sa akin! Pangahas! Ang tagal-tagal mong nawala tapos ngayon bigla-bigla kang lulutang at bubungguin mo ko? Mawalang galang na ho, Ginoo. Subalit, hindi ho yata akong inaakala niyong tao. Nagkakamali po kayo. Itong tatandaan mong hayop ka. Sa oras na magpakita ka pa ulit sa akin, hindi ako magdadalawang isip na butasin niyang ulo mo. Sino ba yung taong yun? Anong problema nun? Bakit pamilyar ang itsura niya sa akin? Tsaka, Claudio? Ako si Claudio? Nakakainis. Kumikirot na naman ng ulo ko. Maihatid na nga tong kalamansi. Ipinagpatuloy ni Simon ang trabaho noong araw na yon. Inihatid niya ang kalamansi sa panseterya pagkatapos nagbalik siya sa kamalig ni Tatay Basteng para kumuha pa ng mga ihahatid sa iba pang mga suki. Sa sobrang pagkaabala ay hindi na niya naikwento sa kanyang biyenan ng tungkol sa nakabanggaang lalaki. Bandang 6:00 ng gabi nang maglakad si Simon pauwi. Madilim na ang paligid at halos wala na ring ibang mga tao sa daan. Pawis na pawis si pinapaypay sa mukha ang buring sombrero. Bit-bit pa rin ang bayong na may konting mga kalamansipang natira. Sa wakas, pauwi na rin. Pagod at gutom na ako. Mabuti na lang talaga at nawala naman ng sakit ng ulo ko kanina. Ay, sino kaya talaga yung lalaking yun? At bakit kaya Claudio ang tawag niya? Ano yun? May nakasunod sa akin. Patuloy lang na naglakad si Simon, nagkukunyaring hindi napapansin ang sumusunod sa kanya. Yun ay kahit dinig na dinig niya ang kaluskos sa mga sanga ng puno. Pinipilit din niyang manatiling nakatayo sapagkat unti-unti na naman siyang nahihilo. Pamilyar na pamilyar kasi sa kanya ang napakabigat na presensyang pumapahalo sa hangin, bagamat hindi niya mahugot sa kanyang isip kung ano eksakto iyon. Sino ba kasi yan? Wala namang tao kapag nililingon ko. Hindi maganda ang kutob ko. Kailangan kong bilisan. Ano nga mo yun? Bulok na karne? Ayan na naman. Kailangan ko na talagang bilisan. Anak ng aswang! Tuluyan nang napatakbo si Simon nang makarinig ng malahalimaw na ungol. Hindi niya yun nilingon. Basta itinuon lang niya ang pansin sa pagpapanatili sa sariling nakatayo.
Umiikot na kasi talaga ng bahagya ang kanyang paningin at masyado nang matindi ang pagkalabog ng kanyang puso. Ilang sandali pa, pasimple siyang dumukot ng iilang kalamansi mula sa bitbit niyang bayong. Agad niya yung piniga at biglang hinagi sa kung saan niya huling narinig na may kumaluskos. Ayaw mo akong tigilan ha. Ito sa'yo! Sa wakas, nakita rin kitang hayop ka. Tinamaan ko sa braso. Bahala ka na dyan. Halimaw! Bumalik sa pagtakbo si Simon. Kumuha siya ng isa pang kalamansi at piniga iyon. Nakahandang manghagis kung sakali mang magtangkang sumalakay sa kanya ang halimaw. Naririnig pa rin niya ang mga kaluskos at naruroon pa rin ang malansang amoy, kaya naman naisip na lamang niya yung ipahid sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan habang tumatakbo. Malapit na ako. Daria, mahal ko. Andiyan na ako. Nakakainis. Nahilo na talaga ako. Bahala na. Malapit naman na. Kayanin mo, Simon. Kayanin mo. Ilang minuto pa sa pagtakbo ay narating na ni Simon ang bakuran ng bahay ni Tatay Basteng. Doon na bumigay ang kanyang mga binti sa ilalim ng isa sa mga puno ng kalamansi. Doon na rin niya tinawag ang kanyang biyanan. Tay! Tatay Basteng! Tulong! Tulungan niyo ako! Tay! Tay! Diyos ko, Simon! Ano nangyari sa'yo, iyo? Alika, kumapit ka sa akin. Salamat po, Tay. Tinulungan ni Tatay Basteng na makapasok sa loob ng bahay si Simon. Doon din ay kinuwento ni Simon kung ano ang nangyari. Labis iyong ikinabahala ng kanyang asawa at biyanan. Kaya naman tarantang agad na naglatag si Tatay Basteng ng mga pangontra laban sa mga aswang. Nagsaboy ito ng asin sa buong bakuran at maging sa bubong. Naglagay ng mga bawang sa lahat ng mga bintana. Nagsabit din siya ng mga tangkay ng kalamansi sa mga pinto. Oh, tapos ko lang latagan ng mga pangontra ang buong bahay. Yan si Simon. Kamusta ba yan? Kumakalma naman na po siya, Itay. Bagamat medyo mataas pa rin ang lagnat. Daria, Tay, may sasabihin nga pala ako. Kaninang hapon sa may merkado, may nakabanggaan akong isa lalaki. Tinawag niya akong Claudio, tapos mukhang hindi niya gusto na naririto ako. Sabi niya, huwag daw ako magpapakita ulit sa kanya dahil papatayin daw niya ako. Ano? Abay, hindi magandang bantayan, Simon. Sino naman kayang lalaking yun? Mukhang inuudyokan talaga ng pagkakataong yung nakatagong alaala mo, Simon. Siguro kailangan mong alamin kung sino yung lalaking yun. Tay naman eh. Paano kung mapahamak ang asawa ko sa taong yun? Di ba ikaw tong may gustong bubalik ang alaala ni Simon? Hindi ko naman kasi inakalang may ganitong mga bagay pala. Hindi ko alam na may mapanganib na mga tao palang maaaring manakit kay Simon. Mahal ko, naiintindihan kita. Pero hindi naman pwedeng takbuhan ko na lang ang aking nakaraan. Mahirap naman kasi at baka makasalubong ko pa rin ng mga ganong tao. Kahit bumalik tayo ng Cavite. Kaya naisip ko ring hukayin ang maaalaala ko at nang makilala ko ng sarili ko. Simon. Pero syempre, hindi mo magagawa yan nang nakaratay ka lang dyan. Kailangan mong magpalakas, Simon. Magpahinga ka na muna. Tapos tsaka natin pag-isipan ng mga dapat gawin. Halos isang araw ring nagpahinga noon si Simon, Sir Jupiter. Inalagaan naman siya ng kanyang asawa kaya agad ding bumuti ang kanyang pakiramdam. Mas pinili nga lang niyang matulog noong gabi, umaga at hapon upang makabawi ng lakas. Magdadapit hapon na po nang lumabas siya ng kwarto. Wala ang kanilang Tatay Basteng dahil nasa bukid ito. Ang nadatnan lamang niya ay ang asawang si Daria na nakayukong nakaupo sa may sala. May nakalapag ding 2 pritong saging na nakasupot pa sa lamiseta.
ang isa ay nangalahati na at bahagyang nakalabas sa supot. Daria, mahal, anong ginagawa mo dyan? Daria, mahal, ayos ka lang? Daria, hoy, Oh, kamusta ng pakiramdam mo, Simon? maayos na ako itay. Subalit si Daria naman tong nadatnan ko natutulog dito. Hindi nga rin niya naubos yung biniling pritong saging eh. Daria, anak. Ba't dyan ka ba natutulog? Daria. Uy, Daria, saan ka pupunta? Anak, bakit hindi mo kami kinikibo? Ano ba kasing... aray ko? Mahal, ano bang nangyayari sa'yo? Ba't mo tinulak si... Daria! Daria! Simon, sundan natin si Daria. Bilis! Dalhin mo na rin yung itak sa likod ng pinto. Bilis! Tarantang sinundan ni na Tatay Basteng at Simon si Daria. Nagtataka ang magbiyanan kung bakit napakabilis nitong tumakbo sa kabila ng pagiging 5 buwang buntis. Nakita pa nila itong lumusot sa taniman ni Tatay Basteng at nagtuloy-tuloy papunta sa malapit na gubat. Doon na po naglaho sa kanilang paningin ang babae. Daria! Daria! Nasaan ka na ba? Daria! Simon, maghiwalay tayo. Doon ka sa may pupuntang ilog. Ako naman doon sa kabila. Sige po, tay. Sinuot ni Simon ang papadilim, madamo at makahoy na gubat. Ilang ulit nakamuntik ang matisod dahil sa hindi patag na lupa at sa dami ng mga batong nakakalat. Pinipilit na lang na bumangon ulit at magpatuloy. Todo ang kalabog ng kanyang dibdib, abot-abot ang pagdarasal na mahagilap ang asawa. Ilang minuto pa, sandali siyang napahinto nang makaamoy ng masangsang na hangin. Tinukoy niya ang pinagmumula nito tsaka tinakbo ang natumbok na direksyon. Daria! Andiyan na ako. Bakit ka ba kasi biglang tumakbo? Ano bang pumasok sa iyong isipan, mahal ko? Doon! May tao ron! Anong... Hindi... Napahinto si Simon nang makakita ng isang pares ng napakapulang mga mata sa gitna ng madilim na bahagi. Hindi niya maaninag ng maayos ang itsura nito dahil halos palubog na talaga ang araw. Subalit sigurado siyang isang aswang ang nakikipagtitigan sa kanya. Ilang sandali pa nakita na lang niya itong tumalikod at tumakbo. Bumalik ka rito, ngayop ka! Anong ginawa mo sa asawa ko? Harapin mo ako! Nasaan si Daria? Sumagot ka, oy! Nakakainis! Masyado siyang mabilis! Nakakainis! Ah! Kung ano ang sinapit ng matandang naging biktima ng aswang ay ganoon din halos ang sinapit ni Daria nang matagpuan ni Simon. Wala na itong buhay. Wakwak ang sikmura at butas ang dibdib. Nawawala rin ang puso nito maging ang sinapupunan kung nasaan ang kanilang anak. Daria! Daria! Daria, mahal ko! Daria! Gumising ka, Daria! Gumising ka! Hindi! Ano nangyari dito? Simon, anong... Hindi. 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 Maingat na pinagtulungan ng magbiyanan na madala ang katawan ni Daria palabas ng gubat. Doon na sila humingi ng tulong sa mga kabaryo. Mabilis na lumakad ang ilang mga kalalakihan para galugarin ang gubat. Ngunit wala pa rin silang natagpuang aswang.
Kaya naman lalong sumidhi ang kilabot at pangamba ng mga taga roon. Daria, mahal ko. Bakit mo ako iniwan? Bakit ka lumabas ng bahay at tumakbo papuntang gubat? Alam mo namang may banta ng aswang eh. Alam mo yon? Bakit, Daria? Bakit? Sa palagay ko, alam ko ang sagot sa tanong mo, Simon. Ang mga aswang ay may kakayahang gumamit ng pagkain sa kakaibang paraan. Maaari nila itong gamiting pangyanggaw para gawing kauri nila ang isang tao. Pero maaari rin nila itong gamitin upang markahan ang gusto nilang kainin. Ano mo ibig niyo sabihin, Tay? Maaaring may nakain si Daria na naging dahilan kaya siya biglang nagbago. Isang pagkaing may itim na orasyon. Maaaring may nagbigay sa kanya. O di naman kaya nabili niya. Yung britong saging? Mismo. Hindi makakapasok ang aswang ng gano'n na lang sa pamamahay ko dahil sa dami ng nakapalibot ng mga pangontra. Kaya naman, malamang sa malamang, humanap ito ng paraan para lumabas si Daria. Teka sandali. Kumuha ng itak at isang pirasong kalamansi si Tatay Basting. Hiniwa at pinatak niya ang kalamansi sa pritong saging na nasa lamiseta. At walang ano-ano'y biglangang nagbago ang anyo ng pagkain. Nangitim ito tsaka sumabog ang napakabahong amoy mula roon. Kahalintulad ng pinaghalong amoy ng patay na daga at dumi ng tao. Nagpatuloy pa ang pagbabago ng anyo nito hanggang sa naging daliri na ng tao. Hindi maaari. Ngayon, ang kailangan nating alamin ay kung sino yung buwisit na nagbigay o nagbenta ng saging na yan sa anak ko. Siguradong yun mismo ang aswang. Umanda sila sa akin. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila kay Daria. Magbabayad sila, Itay! Magbabayad sila! Habang ibinuburol si Daria ay sinimulan ni na Simon ang pagtatanong-tanong sa mga kapitbahay. Medyo nahirapan sila kasi wala silang mapagtanungang nakakita nang nagbebenta ng saging noong hapong yun. Hanggang sa dumalaw sa huling gabi ng burol ang may-ari ng pansiterya na suki ni Tatay Basting. Naku! Sana ay huwag ninyong sabihin sa iba na ako ang magsasabi ng mga ito sa inyo. Ako sana ay mananahimik lamang dahil ako'y natatakot para sa sarili kong buhay. Pero dahil ikaw naman ay kaibigan ko, Basting, ako'y magsasalita na. Naglalako ba ka mo ng saging? Ay, sa totoo lang, Basting, naparito ako noong hapong yun. Ako ay magpapahatid sana ng dagdag na kalamansi at repolyo sa aking pansiterya. Subalit, si Daria lamang ang nakausap ko. Nasa bukid ka raw, kaya bumalik na lang ako sa sunod na araw. Noong ako'y aalis na sana, nakasalubong ko nga ang isang matandang may dalang mga pritong saging. Nakalagay yun sa nigo na natatakpan ng mga dahon ng saging. At kung ako'y hindi nagkakamali, ang matandang yun ay isa sa mga katiwala sa hasyenda. Yun bang hasyendang pagmamayari ni Senyorito Melchor? Uy, kaya sana, huwag ninyong ipagkakalat na sa akin galing ang balita. Ha, Basting? Nangunot ang noo ni Simon, Sir Jupiter. Hindi niya malaman kung ano ba talaga ang kaugnayan niya sa nakabanggaang lalaki. Ito ba ang nagpasadya sa kamatayan ni Daria? Hindi niya masabi. Mahirap mambintang, pero sa tono kasi ng pananalita noon ay maaaring ang tama ang kanyang hinala. Idagdag pa mukhang kilala nito ang tunay niyang pagkatao. Pagkataong mukhang may kaugnayan din sa mga halimaw. Matapos ang usapang yun ay lumabas muna ng bahay si Simon. Naupo siya sa ilalim ng puno ng kalamansi. Ano ba kasing kinalaman ko sa mga aswang na yan? Bakit pakiramdam ko ikalawang beses na akong nabigo? Pakiramdam ko nangyari na ito noon. Pakiramdam ko nabigo na rin akong iligtas ang isang taong mahalaga sa akin mula sa mga aswang.
Ay, Daria, sana mapatawad mo ako. Mahal na mahal kita. Kayo na magiging anak sana natin. Kung may paraan lang sana para maiganti ko kayo. Bakit biglang lumakas at lumamig ang hangin? Aray ko! Ano yung tumama sa ulo ko? Kalamansi? Anong klaseng kalamansi ito? Bakit napakatigas? Sinubukang pisilin ni Simon ang napulot na kalamansi, pero napakatigas po talaga nito. Kasing tigas daw po talaga iyon ng isang pirasong bato at kasing laki ng dulo ng hinlalaki. Dinala niya ang kalamansing yun kay Tatay Basteng. Kita ni Simon na nanlaki ang mga mata ng kanyang biyanan, tapos sumeryoso ito. At sinabihan siyang ingatang maigi ang kalamansing iyon. Kailanman ay huwag na huwag niya raw itong ilayo sa kanyang katawan. Mas mainam kung ikakabit niya yon sa isang kwintas. Medyo naguluhan po si Simon sa mga sinabi ni Tatay Basteng, ngunit sinunod na lamang niya ito. Ikinabit nga niya ang nasabing kalamansi sa isang matibay na abakang lubid para gawing kwintas. Pagkatapos ng libing ni Daria, muling nag-usap ang magbiyanan. Sa totoo lang, gusto kong pigilan ka sa paghihiganting binabalak mo eh. Malaking tao ang babanggain mo kapag nagkataong totoong hinala natin. Subalit, hindi ko itatangging gusto ko ring iganti ang mahal kong anak. Alam mo yan. Bukas na bukas din po ay magtutungo ako sa hacienda, Itay. Sigurado ka ba riyan? Susuong ka sa isang mapanganib na lugar para sa'yo. Walang mangyayari kung hindi po ako kikilos. Kung wala silang kinalaman, sa gubat ko na lamang tutugisin ang tampalasang halimaw na yun. Kung yan ang pasya mo, tandaan mong nasa likod mo lang ako, Simon. At yung kalamansing napulot mo, siguraduhin mong dala mo yon. Ano po ba kasi ang kalamansing ito, Itay? Bakit matigas? Yan ay isang mutya, iho. Sabihin na nating anting-anting o agimat na kaloob mismo ng kalikasan. Nagbibigay ng mga mutya ang kalikasan sa mga taong pinipili nila. At ang mutya ng kalamansi ay sadyang mabisa laban sa mga aswang at iba pang masasamang nilalang. Nakakatampo. Bakit ngayon lang nawala na si Daria? Kung sana hawak ko na ito bago pa man mangyari ang lahat, siguro ay buhay pang mag-ina ko ngayon. Simon, huwag kang mag-alinlangan sa kapangyarihan ng mutya. Manalig ka sa kung anumang kaya niyang ipagkaloob sa'yo. Sabayan mo siyempre ng matibay na pananampalataya sa may kapal. Siguradong magagawa mong harapin ang mga halimaw na yon. Ewan ko lang, Tay. Ewan ko lang. Basta, ang aking ngayon ay pupunta ako ng hacienda at titignan ko kung ano ang malalaman ko. Nang sumunod na araw ay lumakad nga po si Simon papunta sa hacienda ni Senyorito Melchor, Sir Jupiter. Medyo malayo na pala iyon sa bahay ni Tatay Basteng, kaya lumagpas na ang tanghali nang siya ay makarating. Sa tarangkahan pa lamang ay pinanlamigan na ng pawis si Simon. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang lugar. Ang samyo ng mga tinabas na damo, ang ihip ng hangin mula sa malapit na bukid, at ang itsura ng paligid. May nakita siyang isang tauhan ng senyorito. Sinabi niya rito na siya ay magbabayad ng utang. Agad naman po siyang pinapasok sa tarangkahan at sinabihan kung saan pupunta. Nang makapasok ay lalo pang bumaon sa kanya ang pagiging pamilyar sa lugar. Kitang-kita niya ang malaking mansyon mula pa lamang sa tarangkahan. Bahagya ring humapdi ang kanyang ulo nang matanaw ang isang napakatangkad na lawaan sa gilid ng malaking bahay. Pilit niyang pinakalma ang sarili upang hindi siya paghinalaan. Lumakad siya hanggang sa makarating sa tarangkahan ng mismong mansyon. Sinabi niya ulit sa isang bantay ang kunyari ang pakay, tsaka pinapunta na siya nito sa isang opisina. Sino yan? Pumasok ka lang. Bukas yan. Magandang hapon po, Binibini. Gusto ko lang po sanang makausap si Senyorito Melchor. Andito po ba? Claudio?
Ikaw na ba talaga yan? Nako, Binibini, nagkakamali po kayo. Hindi po ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Maaaring malaki na ang ibinago ng iyong itsura. Ngunit kilalang kilala kita. Ikaw si Claudio. Ikaw! Bakit mo ko iniwan, Claudio? Bakit ngayon ka lang bumalik? Ano bang nangyari sa'yo? Binibini? At bakit hindi mo na ako makilala? Ha, Claudio? Ako ito, si Paloma. Hindi mo na ba ako natatandaan? Paloma? Aray, bakit ngayon pa biglang sumakit ang ulo ko? Claudio? Anong nangyayari sa'yo? Claudio! Hindi. Mga alaala. Sobrang dami. Binabahan nilang isip ko. Hindi. Saan ka papunta? Claudio? Ngayon ka na nga lang nakabalik. Aalis ka kaagad? Claudio! Claudio! Mabilis na tumakbo si Simon palabas ng mansyon, Sir Jupiter. Tuloy-tuloy pa siyang tumakbo hanggang sa makalusot palabas ng hasyenda. Hindi mabitiwan ang ulo sapagkat dinudumog yun ng laksa-laksang mga alaalang hindi mapanghawakan agad ng kanyang naninibagong utak. Alaala tungkol sa hasyenda. Alaala tungkol sa lalaking hinahabol niya sa kanyang panaginip. Alaala tungkol kay Melchor. Alaala tungkol sa mga aswang. At mga alaala tungkol sa isang babaeng nagngangalang Paloma. Isang babaeng naaalala niyang kausap niya sa ilalim ng lawaan. Didiretso na sana siya pauwi ngunit muli na naman siyang hinimatay sa gilid ng daan. Mabuti na lamang at nagawa pa niyang maipwesto ang sarili sa may halamanan. Nang magising, kalmado na ang utak niyang medyo nanlalabo pa rin. Kaya itinuloy na niya ang pagtahak sa daan. Subalit nang matanaw na niya ang kanilang bahay, ay napansin niya ang isang matandang babaeng nakatayo sa may labas ng bakuran. Bumunot ito ng baril at biglang... Hindi! Tatay Pasting! Anong problema naman tandang yun? Simon! Tay! Anak na! Sino ba yung taong yun? Ba't niya biglang pinaputukan ng bahay? Ewan ko. Hindi ko nakita eh. Mabuti na lang talaga. Nakahiga ako't nagpapahinga. Kaya hindi nila ako tinamaan. Teka po, Itay. Hahabulin ko lang. Nakita ko kung saan yung tumakbo. Sandali lang, Simon. Hoy! Armado yun! Simon! Mabilis na tinahak ni Simon ang nilusutan ng matandang babae. Doon iyon papunta sa parehong daan na tinakbuhan ni Daria. Kaya naman agad na kinutuban si Simon. Pumulot siya ng ilang bato bilang paghahanda bago tumuloy sa pagtakbo at hindi nga po siya nagkamali, Sir Jupiter. Ilang minuto pa po kasi sa pagtakbo ay may napansin na naman siyang kakaiba sa hangin. May mabigat na presensya at may masangsang na amoy. Alam kong nandiyan kang demonyo ka! Lumabas ka! Magpakita ka sa akin. Mag-aabala kang gawin ng bitag na ito para lang pasunurin ako rito sa gubat tapos babahagyang buntot mo! Labas! Sigurado ka bang gusto mo kong hamulin, ha, Simon? O mas maiging tawagin kang Claudio? Ito na ba? Ito na ba ang aswang? Hindi ako pwede magkamali. Ito mismo ang halimaw na nakaharap ko noong 14 pa lang ako. Ano na? Ayaw mong sumugod? Pwes, ako ang mauna! Walang ano-ano ay biglang nilundagan ng aswang si Simon. Mabuti na lang at nagawa nitong makailag, bagamat dumaplis ang mga kuko ng halimaw sa kaliwa niyang braso. Bumuelo ang lalaki at saka inundayan ng hampas ng bato ang halimaw. Tinamaan ito sa may balikat kaya ito natumba patagilid. Subalit mabilis naman itong nakabangon at muling inambahan ng kalmot si Simon. Lumundag pa atras ang lalaki upang makailag, ngunit mabilis siyang nawala ng balanse at napaupo sa lupa.
Nang mag-angat siya ng tingin ay nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makitang pukul na sa kanyang dibdib ang mga kuko ng halimaw. Hindi. Daria! Tapos ka na. Hindi. Meron kang mutya. Nagulat na lamang si Simon nang kinabig ng aswang ang sariling kamay at lumundag pa atras. Yung mutya, ito na siguro yung sinasabi ni Tatay Basteng. Ngayon ako naman. Itong sa'yo! Ito pa! Bulisit kang tao ka. Nakakainis ka na. Ano ha? Papalag ka pa? Anong gagawin? Hindi! Ah! Hindi masaktan ng mga kuko ng aswang si Simon, kaya naman ang ginawa ng halimaw ay hinablot niya ang isang binti ng lalaki saka hinagis sa katawan ng isang puno. Agad umikot ang paningin ni Simon sa lakas ng pagkakahambalos sa kanya sa matigas na kahoy. Kita niyang lalapit na ulit sa kanyang aswang, subalit sakto namang may narinig siyang mga taong paparating. Tatay Basteng? Maswerte ka ngayon, bata. Kaya, kung ako sa'yo, gamitin mo ng swerte niya upang lumayo sa lugar na ito. Dahil kung hindi, sisiguraduhin naming mamamatay kayo niyang tatay-tatayan mo. Hanggang sa susunod, Claudio. Tuluyang nagdilim ang paningin ni Simon hanggang sa mawalan na nga po siya ng malay. Nang magising ay halos 2 araw na pala ang lumipas. Nananakit pa rin ang kanyang kalamnan at napakakirot ng ulo, bagamat unti-unti nang lumilinaw ang kanyang isipan. Mabuti talaga at nagising ka na, iho. Nawalan na nga ako ng anak. Pati ba naman ang kinukupkup ko ay muntik na rin mawala sa akin. Pasensya na po at pinag-alala ko kayo, Itay Basteng. Patawad kung nagpadalos-dalos akong sundan yung babaeng yun. Ay, nangyari na ang nangyari. Iwan na natin yun sa nakaraan. Mabuti na lang din talaga at may mga nakarinig ng putok ng baril. Isinama ko na silang sundan ka sa gubat. Hindi ko maisip kung ano nang nangyari kung hindi kami dumating sa oras. Oo nga po pala, Itay. May sasabihin ako. Mukhang seryoso yan ah. May napala ka ba sa lakad mo sa asyenda? Sa asyenda at sa laban namin nung aswang. Kumpirmado, magkakaugnay po ang lahat. Paanong magkakaugnay? Ang mga aswang, ang pagkamatay ni Daria, ang tangkang pagpatay sa inyo, lahat ng yun ay dahil kay Senyorito Melchor, sa asyenda at sa akin. Simon, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Pinapakaba mo ako eh. Itay, naaalala ko na po ang nakaraan ko. Ako ho si Claudio, bunsong kapatid ni Senyorito Melchor, anak ni Don Regalado. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Basteng sa narinig, Sir Jupiter. Ang alam lamang kasi niya ay si Don Regalado ang may-ari ng asyenda. At namatay nga ito ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay agad pumalit bilang may-ari ng asyenda ang anak nitong si Melchor. Hindi inakala ni Tatay Basteng na may isa pa palang anak ang asyendero. Seryoso ka ba, Simon? Hindi ko naisip na anak ka pala ni Don Regalado. Ako nga nagmula pa sa Cavite. Nung makabili ako ng lupa, dumayo na ako dito sa Laguna. Kaya hindi ko ganong kilala ang pamilya ng hasyendero. Hindi po ako nagbibiro, Itay. Paanong nangyaring inaanod ka sa ilog kung saan kita natagpuan? At bakit wala akong nabalitaang naghanap ng isang Senyorito Claudio noong mga panahong yon? Noong hapong lingyo ay sinalaysay ni Simon ang kanyang buhay bilang si Claudio, Sir Jupiter. Ikinuwento niya kay Tatay Basteng ang kung anumang mahugot niya sa kanyang isip. Mga bagay
na hindi halos mapaniwalaan ng biyenan. Isinalaysay niya ang mga nangyari noong siya ay 14 anyos pa lamang. Itay, bakit po ba palala ng palalayang kalagayan ninyo? Hindi ba at palagi naman kayong sinusuri ng doktor? Claudio anak, tayo ay walang magagawa kung sadyang ginugupok ako ng hindi magamot na karamdaman. Itay naman para naman kayo ay sumusuko na kung kayo ay makapagsalita. Kayo ay si Don Regalado, isang tinitingalang tao. Maraming mga tauhan ng hasyenda ang umaasa sa inyo kaya hindi kayo dapat sumuko ng ganyan. Claudio, ako ay hindi sumusuko. Ako ay nagsasabi lamang ng totoo. Kung papalapit na ang aking oras, tayo ay walang magagawa. Kaya nga kailangan na natin mahanap ang iyong kapatid. Kailangan ko nang may pagkatiwala sa inyong dalawa na maayos itong buong hasyenda. Maraming mga umaasa sa atin at hindi natin sila pwedeng pabayaan. Umaasa pa rin ba kayong uuwi si Kuya Melchor? Tiyak akong hinahabol pa rin nun ang kanyang mga luho hanggang ngayon. Malamang na hindi na talaga yon babalik sa atin kailanman. Huwag kang magsalita ng ganyan anak. Siya ay kapatid mo pa rin. Kahit paano pa natin balik ta rin ang mundo, siya ay anak ko rin. Kaya kailangan natin siyang mahanap bago man lang ako pumanaw. Itay. Don Regalado, ako ito si Alita. Dala ko na po ang inyong gamot. Pasok lang po kayo, Manang. Ito na po ang inyong salabat, senyor. Maraming salamat. Ikaw yung bagong katulong dito sa bahay, hindi ba? Ay, opo, senyor. Maraming salamat po na ako inyong tinanggap. Si Don Regalado ay isang mabuting hasyendero, Sir Jupiter. Kaya naman mahal na mahal siya ng kanyang nasasakupan. At nalungkot ng labis ang mga ito nang siya ay magkasakit. Masyado raw po kasing biglaan ang pagkakasakit nito. Tipong malusog naman ang pangangatawan tapos bigla na lang naratay ng sumunod na araw. Hindi na talaga maipintay ang itsura mo Claudio. Kumusta na ba ang iyong ama? Palala ang kanyang kalagayan, Paloma. Sa tingin ko hindi naman tumatalab ang mga gamot na ibinibigay ng mga doktor na tumitingin sa kanya. Ayun nga at palaging nilalagnat. Palala na rin ang kanyang pag-ubo. Tapos may sumasabay na dugo sa kanyang dura. Aray ko naman, ano ba't bigla-bigla kang nangahampas niyang iyong pamaypay? Nanghihina ang iyong ama. Tapos naririyan ka at pinanghihinaan din ang loob. Saan huhugot ng lakas si Don Regalado niyan? Tibayan mong yung sarili, Claudio. Para kang hindi lalaki dyan sa iyong inaasal Kung sa bagay. Salamat sa paalala, Paloma. Mabuti na lang nariyan ka at siyang naging kalakasan ko. Ako ay tigil-tigilan mo sa iyong pambobola, Claudio. Tandaan mong hindi pa kita sinasagot. Doon din naman patungo ang lahat, diba? Tayo ay pinagkasundo na ng ating mga ama. Kaya, aray ko, alam mo namumuro na yung pamaypay mo, ha? Ayoko nga munang isipin yung bagay na yan. May sakit si Don Regalado. Maski ang aking ama ay nagkakasakit na rin. Ano ka mo? Ano nangyari kay Senyor Clemente? Ganon din. Ubo at lagnat. Hindi pa naman malala pero... Ay... Takang-taka si Claudio kung bakit marami nga namang nagkakasakit sa kanilang lugar noong panahong yun. Madalas ay mga matatandang lagpas 50 na ang edad kasama na ang kani-kanilang mga ama ni Paloma. Kinagabihan ay tahimik ang mansyon. Tahimik din ang ama ni Claudio na nasa kabilang kwarto lamang. Kaya inisip ng binata na malamang nahihimbing na ito. Isang bagay na ipinagpapasalamat niya. Subalit napabalikwas siya ng bangon ng may maulinigang tumakbo sa pasilyo. Sino yan? Itay? Saan papunta yun?
Sinundan ni Claudio ang ama palabas ng mansyon ngunit nagtataka kung bakit napakabilis tumakbo ng isang may sakit na matanda. Gayunpaman pinilit niyang huwag mawala sa kanyang paningin si Don Regalado at baka mapano pa ito. Nagtuloy-tuloy ang senyor sa may gilid ng mansyon. Nilagpasan nito ang malaking lawaan hanggang sa makarating sa likod ng bahay. Hindi pa rin po ito tumigil at lumusot papuntang taniman ng mga prutas. Napakadilim ng kakahuyan lalo't napakalamlam ng liwanag ng buwan. Kaya naman nahirapan si Claudio na masundan ng kanyang ama. Ilang ulit din siyang natisod sa mga ugat at nadulas sa putikan. Hindi na maitsura ang kanyang sarili noon dahil sa pawis at dumi, ngunit pinilit pa rin niyang magpatuloy kahit hindi na niya matanaw ang ama. Ilang sandali pa, naramdaman na lamang niyang bumigat ang hangin sa paligid. Tipong lumamig ng husto at animoy isinisilid siya sa isang makapal na kumot. Nakaamoy din siya ng kung anong masangsang. Hindi maganda ang kanyang kutob sa samyong yun, ngunit pinili niya iyong sundan. Itay, nasaan ka na ba kasi? Bakit ba bigla ka nalang tumakbo palabas ng mansyon? Diyos ko, sana ayos lang si Itay. Teka, doon. Mukhang may tao doon. May naaaninag na paggalaw sa gitna ng kakahuyan si Claudio. Tumakbo siya papalapit doon at tumambad sa kanya ang isang kagimbal-gimbal na tagpo. Nakita niya ang isang halimaw. Balot ng malauling na balahibo ang buong katawan. Napakahahaba at napakatatalim din ng mga kuko at ngipin nito. At nahihilamusan ng dugo ang mukha. Dugo ng kanyang ama na kinakain nito. Hindi! Anong halimaw yan? Itay! Hindi! Tatay! Tatay ko! Naparalisa ng matinding hilakbot ang buong katawan ni Claudio. Hindi manguyan ang kanyang isipan ng nasasaksihan. Ilang saglit pa lumingon na sa kanyang karimari-marim na aswang at nagtama ang kanilang mga paningin. Nadagdagan ng kilabot sa kalamnan ng binata, kaya naman nagmistula itong napakalakas na bugso ng hanging bumawi sa kanyang ulirat. Nang magising siya, mag-uumaga na. Naroroon pa rin siya sa kakahuyan. Wala na ang aswang ngunit naroroon pa rin ang gutay-gutay na katawan ni Don Regalado. Doon na siya nagtawag ng saklolo at binalot ng hilakbot ang buong hasyenda nang malaman ang malagim na sinapit ng kanilang pinuno. Sige lang, Claudio. Iiyak mo lang ang lahat. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Ibuhos mo lang ang lahat ng sama ng loob mo. Bakit ba kailangan mangyari ito? Ano bang kasalanan ng aking Itay sa kanilang mga aswang? Mas matatanggap ko pa kung namatay na lang si Itay sa kanyang karamdaman eh. Hindi yung ganito. At sa harap ko pa mismo. Itay, tatay ko. Magpakatatag ka, Claudio. Tatagan mo ang iyong sarili. Aba, ang tamis naman itong dadatnan ko pag uwi. May payakap-yakap pa tong isang magandang dilag sa bunso kong kapatid ah. Sadya nga bang nagkakamabutihan na kayong dalawa, ha? Lalo na't habang wala ako? Ano, Claudio, Paloma? Ano bang problema mo, Melchor? Dati pa naman kaming malapit sa isa't isa nitong si Claudio. Mabuti naman at nagpakita ka na rin, kuya. Napakatagal ka nang hinahanap ni Itay. Bakit ngayon ka lang? Siyempre, kasi patay na siya. Kukunin ko na ang mana ko. Melchor! Nasisiraan ka na ba? Kamamatay pa lamang ng ating ama. Mana na kaagad yung namumutawi sa bibig mo. Anak ako, Claudio. Ako ang panganay. Kaya may karapatan ako. At ang gusto ko, lahat. Naintindihan mo? Nagpupuyos sa galit si Claudio habang pinagmamasdang lumalakad palayo ang kanyang kuya Melchor. Gustuhin man niyang palayasin na ito, alam niyang may punto rin ang sinasabi nito. Oo, mali na ang kininito ang lahat ng mana.
Ngunit totoo namang meron din itong karapatan. Si Paloma naman ay di na magkamayaw sa pagpapakalma sa binata. Napansin din ni Claudio ang kasama ng kanyang kuya Melchor, isang matandang lalaki. Matangkad pero napakapayat. Kakaiba rin ang ngiti ng matandang yun sa kanya. Gumulong ang mga araw ng burol ni Don Regalado. Marami ang nagpahayag ng pakikiramay, ngunit hindi gaanong marami ang dumalo. Takot ang mga tao sa aswang. Aswang na hindi mahanap-hanap ng mga taga roon at ng mga gwardya sibil. Niwala rin silang maiturong pwedeng paratangan. Kasabay din po noon ay ang paglala ng kalagayan ng ama ni Paloma. Salamat talaga at tumalaw ka, Claudio. Kahit kalilibing pa lamang ng iyong ama. Sa lahat ng pinagdaraanan ko ay nariyan ka, Paloma. Ikaw ang nagsisilbing kalakasan ko kaya dapat lang natabihan din kita kapag kailangan mo ng masasandalan. Hindi ba? Maraming salamat, Claudio. Ay, ang totoo ay hindi ko rin malaman ang gagawin ko. Sinambit ko na yata lahat ng mga santo, pero hindi pa rin mapagaling ng mga doktor si Itay. Natatakot ako, Claudio. Natatakot ako. Naiintindihan kita, Paloma. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa pagdarasal para sa iyong ama. Salamat nga rin pala sa ipinahatid mong salabat kanina. Salabat? Anong salabat? Yung hinati dito ng inyong katulong na si Aling Alita. Ha? Wala naman akong ipinahatid ah. Si Itay? Paano siya nakatakbo ng ganun kabilis? Saan siya? Hindi maganda to, Paloma. Tawagin mo ang inyong mga tauhan, bilis. Susundan ko si Senyor Clemente. Claudio! Ano bang nangyayari? Claudio! Tarantang sinundan ni Claudio ang tumatakbong si Senyor Clemente. Napakalakas ng kalabog ng dibdib. Iniisip na baka matulad din sa nangyari sa kanyang itay ang sasapitin ng ama ni Paloma. Binilisan ng gusto ni Claudio ang kanyang pagtakbo. Pilit niyang ipinako ang tingin sa tumatakbong lalaki. Nagtuloy-tuloy yun sa paangat na bahagi ng lupa at sumuot sa talahibang naroroon. Hindi ako makakapayag na may mabibiktima ka na ng mga limaw ka. Hindi kita hayaang mapatay mo si Senyor Clemente. Hindi. Ilang sandali pa sa kanyang pagtakbo ay nakaramdam na naman siya ng mabigat sa hangin. Naamoy din niya ulit ang napakasangsang na samyo mula sa kung saan. Pumulot siya ng isang may kalakihang bato at isang makapal na sanga. Tapos nagpatuloy na sa pagtakbo, papunta sa kung saan galing ang amoy. Hanggang sa natanaw na niya ang isang bangin. Sa bandang gilid ay napansin niya ang isang nilalang na gumagalaw sa lupa. Hindi na siya nagdalawang isip. Humanda ka sa aking halimaw ka. Itong sa'yo! Umailan lang ang napakalakas na atungal ng halimaw ng matamaan ni Claudio ng bato sa sentido. Subalit hindi pa man niya nangunguya ang nangyayari ay nakita na lamang niya ang aswang sa mismo niyang harapan. Inundayan siya nito ng kalmot. Mabuti na lang at nagawa niya yung salagin gamit ang hawak na sanga. Subalit bigla namang hinablot ng kabilang kamay ng halimaw ang kanyang braso at walang ano-ano'y hinagis siya nito sa ere. Sunod na lamang niyang namalayang bumubulusok na siya pababa diretso sa rumaragasang ilog. Claudio! Napakasaklap talaga ng sinapit mo sa kamay ng mga aswang at ng kapatid mo, no? Kaya hindi ko sila mapapatawad, Itay. Ang mga aswang at si Kuya Melchor, kinuha nila ang lahat sa akin. Ang hasyenda, si Itay Regalado, si Paloma, ang buhay ko, lahat. Tapos ngayon naman si Daria, ang magiging anak namin. Isinusumpa kong hindi ako titigil hanggat di ako nakakaganti. Teka, Simon, sandali lang. Kung gaganti ka ngayon ay siguradong kabiguan lang ulit ang naghihintay sa'yo. Ano pang gusto niyong gawin ko, Itay?
Para rin naman kay Daria itong gagawin ko eh. Alam ko. Kaya ayoko mabigo ka lang ulit. Mas mainam ko magpalipas ka muna ng ilang buwan para seryosoin ang pagsasanay. Kailangan mong matutong lumaban. Kung sa bagay may punto kayo, Itay. Pasensya na po. Ang gagawin natin ay babalik muna tayo ng Cavite. Paniniwalain natin silang natakot ka na at pinili na lang umalis. Doon ka magsasanay. Tsaka tayo babalik pagkatapos. Ayos na po ba sa inyo yun? Senyorito Claudio? Tay naman eh. Oo, ako si Claudio. Pero ako na si Simon ngayon. Ganoon nga po ang ginawa ng magbiyanan, Sir Jupiter. Umalis sila ng Laguna at bumalik ng Cavite. Ibinenta pa nga ni Tatay Basteng ang kanyang lupa at bahay sa Laguna para mas maging kapani-paniwala ang kanilang pagkaduwag. Nagtungo sila sa isang liblib na bahagi ng Cavite upang makaiwas sa digmaang kontra Kastila. At doon, puspusang nagsanay si Simon. Makalipas ang mahigit kumulang 4 na buwan ay palihim na bumalik ng Laguna sina Simon at Tatay Basteng. Doon sila dumiretso sa gubat malapit sa hasyenda upang magmasid. Dito po, Itay. Dito mismo sa ilalim ng punong ito namatay ang ama ko. Nagiging masalimuot ang pagbabalik mo sa mansyon nyo. Kaya mas maigi kung hihingi ka ng gabay sa iyong ama. Opo, Itay. Kailangan ko magtagumpay. Kailangan kong mailigtas si Paloma. Kailangan kong maiganti si Daria, Itay Regalado at ang lahat ng mga nabiktima ng mga demonyong yan. Naway panatiling matuwid ng Panginoon ang iyong paghihiganti, Simon. Sinadya nilang kumilos ng gabi upang hindi sila agad mapansin ng maraming mga bantay. Mula sa kakahuyan, maingat na lumapit ang dalawa sa taniman ng prutas. Doon ay may natanaw si Simon na isang kubo. Susugal tayo, Itay. Pasukin natin ang kubong yan. Baka sakaling may makuha tayong mahalagang kaalaman tungkol sa nangyayari sa mansyon. Tama ka, Simon. Mahirap sumugod sa mismong lungga ng kalaban ng walang nalalaman. Halina po kayo, Itay. Sige. Pinasok nga po nila ang nasabing kubo, Sir Jupiter. Sa loob ay nadatnan nila roon ang isa sa mga magsasaka ng hasyenda. Mabilis nila itong tinutukoy